I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Tanong lamang po kami kung ano pong basihan, anong warrant of arrest ba yan, para pwede po nating mapag-usapan. Di po kailangan ng dahas, di po kailangan ng force. Willing po kami makipag-usap po sa inyo. Hindi ito ang lugar para tayo magdebate. Yes, sir. Kung may reklamo ka, maghain ka na lang ng reklamo. Pero ngayon, papasok kami sa ayon sa gusto mo. May suspicions tayo dyan. Alam natin kung nasaan yan dahil alam namin ang engineering plans niyan. May mga duda kami dyan ng mga lugar kung saan dyan nagtatago, bunker. Kaya meron kaming dala-dala dyan heartbeat detector. Kahit isang pie, ang kapal ng simento, malalaman namin kung may tumitibok na puso dyan sa likod na. Mga bes, hello sa mga Marcos loyalists and supporters. Ayan, ay pinasok po ng mga pulis kaninang madaling araw ang KOGC ni Pastor Kibuloy na sinasabi ni General Torre malakas ang kanyang kalooban na nasa loob lang po sa ng KOGC si Pastor. Tinatago lang nila. Bakit? Kasi kung todo gwardiya itong mga followers niya, antindi, no? So hindi nila papasukin ng mga pulis. So ibig sabihin guys, nandiyan sa loob, no? Ang mga pulis hindi nanghaharas po, yan. Sinusunod nila kung ano po ang batas. Nagiging fair ang batas ngayon sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Walang sinasanto kahit sino. Mayaman ka man o mahirap, kilala ka man o ma-influensya ka, basta nagkasala ka sa batas, dapat panugitin nyo. Alam nyo naman po ang ang kaso ni Kibuloy, di ba Amerika po yan, no? Sex offender at human trafficking and money laundering, no? So ibig sabihin guys, bago naging Pangulo si Pangulong Marcos Jr., kaso niya na yan. So ang ano natin dito is kailangan niyang panugutin yung mga nagawa niya, lalo na sa mga minor de edad. Kriminal ang ano diyan, no? Ito problema sa mga followers niya. Tinatago nila ang isang kriminal, isang pugante. So hindi po maganda 'yun. Kung gusto niyo na maiwas sa gulo, actually wala naman na gulo. Ang nanggugulo lang guys itong mga followers ni Kibuloy, no? Siyempre ang mga pulis very madisiplina mga yan. Huwag mo lang silang kumbaga saktan kasi below the belt na po 'yun. Sila magpupursige kung anong gusto ng mga followers ni Kibuloy kasi hindi naman po pwede 'yun. Talagang malalagay kayo sa hindi maganda. Kasi siyempre mga pulis, hanggat maaari, ayaw nila manakit. Hindi naman talaga mananakit yan. Actually, nananakit itong mga ano ni Kibuloy, mga followers niya. Oo, totoo yun. Yung unang video ko nga hinampas sa likod yung pulis Yung pulis nakangiti lang. Saan kayo makikita? Tapos ang palabasin nila ngayon hinaras daw sila. Kailan ba kayo hinaras? Batas ang pinairal nila. Tsaka isa pa dahil sa nangyari dito mga kababayan, galit na galit sila kay Pangulong Marcos Jr. Ano naman ang kasalanan ni Pangulong Marcos Jr. sa inyo? Sumusunod lang din sa batas. Fair ang batas sa Marcos administration. Huwag nyo itulad yan kay dating Pangulong Digong. Mahilig magkanlong ng kriminal yan. Kaso ni Kibuloy, panahon ni Digong yan ngayon na lang pagkakataon na mabigyan ng hustisya yung mga naargabyado ni Kibuloy, kayo naman, tapos ngayon tinatago nyo. Ang gusto nila itong mga kababayan, alam nyo? Kung bakit galit na galit sila kay Pangulong Marcos Jr. kasi gusto nila paboran. At tulad ng ginawa ni Digong kay Kibuloy. Kinanlong niya nung panahon niya. Si Pangulong Marcos Jr. walang sinasanto. Pinapairal niya ang batas. Kasi siya, sumusunod din lang sa batas. Tapos galit na galit kayo. Kasalanan ni Kibuloy, isisisi nyo kay Pangulong Marcos Jr. Anong akala nyo naman? Tutularin niya si Digong? Hindi diba? Kasi isa pa, kaya galit na galit sila mga kababayan dahil gusto nila paboran ni Pangulong Marcos Jr. Hindi naman pwede po yun. Saka makikita isang kriminal, paboran mo? What? Anong klaseng batas na mayroon sa atin? Batas tae, ganon. Kaya nga may batas para ipairalin, para hulihin ng mga kriminal. At yan ang ginagawa ni Pangulong Marcos Jr. Tapos sinasabi nila itong mga followers ni Kibuloy, magmamarcha daw sila guys papuntang Malacanang para pababain si Pangulong Marcos Jr. Kasi kumbaga betrayal yung ginawa ni Pangulong Marcos. What the heck? Anong ground? Anong violation na ginawa ni Pangulong Marcos sa inyo, Aber? Hoy, napakagaling na Pangulo tapos
Sabihin nyo na, kumbaga, hindi kayo pinaboran. Saan kayo makakitang klaseng mga tao dito? Nagkasala yung po nyo, tapos paboran. Walang silbing batas kapag gano'n ang gagawin nyo. Hindi pwede yun. Kay Pangulong Marcos Jr., managot si Kibuloy, dapat isuko nyo para maiwasang gulo. Tapos lulusob daw sila sa Malacanang para pababain daw si Pangulong Marcos Jr. Edi try nyo kung kaya nyo. Try nyo kung kaya nyo. Nagbabanta pa kayo. Lalo na yung isang babae na lulusob daw sila sa Malacanang. Baka kasuhan ng yun guys rebellion. Biro nyo yun. Pupunta daw sila Malacanang, magmamarcha daw 8 million. Edi try nyo kung kaya nyo pababain. Tapos ipaupuin nyo yung ano nyo, yung puon nyo na walang alam sa pamumuno. Bakit? Kasi kaya ganyan kayo. Persahin nyo si Pangulong Marcos Jr. Upo yung puon nyo, matatakpan na yung mga kaso nyo, baliwalain na nga doon. Hindi pwede yun. Sa tingin yung papayag ang majority ng Pilipino. Hindi pwede. Diba? Hindi ba kakaupo yan? Kawawa lang yan. So, dahil dito mga kababayan, ito yung sinabi ni General Torre. Bilib ako dito sa General na ito, guys. Matapang Alam nyo, gusto ko si General Torre, at least, hindi siya nagpapahawak sa liig ng sinuman. Pinapairal niya kung ano ang batas. Dapat yan ang susunod na PNP chief masungit at matapang. Direct to the point. So, dahil dito mga bes, para sa akin, na sana po, isuko nyo na lang si Kibuloy para iwas na kaguluhan. Kasi, actually, kayo po ang nagdadala ng kaguluhan sa bansa na ito. Inumpisan ni Digong yan. Kayo ang nanggugulo, hindi ang Pangulong Marcos Jr. Tahimik lang nagtatrabaho. Kapakanan ng mamayang Pilipino, walang inatupag niya. Kayo, puro panggugulo. Wala na lang ginawa, kundi mag-rally. Sus. Pag gusto nyo, nako, kayo naman magtrabaho na kayo para sa mga pamilya nyo. Isuko nyo na yung apoon nyo, pati si Digong dalhin nyo na. So yun guys, pakinggan nyo yung sinabi ni General Torre. But before that, don't forget to like, hit the button bell para lagi kayong update sa ating upload video. Ipagdasal natin ang bansa natin, sana magkaroon ng kapayapaan, wala ng kaguluhan. See you guys again. Eto na. Pasukin nyo kami, huwag nyo kami pakialaman. Ngayon, bigla na lang, meron na namang matapang dyan. Sino ka para screen ang mga polis kung sinong papasok, sinong hindi? Wala sa usapan yan. Tapos na kanina yan. Papasok ang gusto namin papasok na polis. Magkakaproblema tayo pag pinilit nyo ang gusto nyo. Tama. May pulis kami na papasukin dyan mag-operate ng aming radar. Pagilang, please. Hindi natin matatapos kaagad ang pag-search nito. Okay? Nakita nyo naman Mamaya, isasama ko kayo para makita nyo rin. Yes, sir. Okay? Magsasama ako ng mga media na mainstream. Sir, how positive are we nga din si Pastor Apollo Kibuloy? Nandyan yan. Itinatago lang nila, may isang lugar dyan na talaga namang nagsisignal pa si Carlo Catiel ng ganun, sabay biglang may babagsak na maghihimatay. Drama. Kitang-kita naman kanina sa camera Kitang-kita yung senyas ni Catiel, sabay bagsak ng tao sa harap ko. Anong klase yun? Sir, sinasabi mo saan ka naman nakakita ng ganong klaseng mga kalokohan? may radar, sir. Anong ibig sabihin nun, sir? Meron tayong life detector na ginagamit natin pag nag-collapse sa mga structures. Okay? Dati sniffing dog ang ginagamit natin para malaman kung may tao. Sa ngayon, meron tayong equipment dyan na pag inilagay natin dyan sa mga semento, malalaman natin kung sa kabila niyan may tao. I have experienced the ridicule that they are hurling at us. Diyan, kay Lorraine Badoy mismo, personal. 1 metro ang aming pagitan. Kilala niya ako dati, ngayon hindi niya ako kilala, hindi niya nakita, nakasama ako sa mga tumatakbo dyan. Pinababayaan ko lang sila. Na-criticize, kawawa raw mga pulis, wala pang tulog, wala pang kain, pinapatakbo ng kanilang general, dyan sa harap ng QJC.
Ito ang sasabihin ko sa kanila. Hindi nyo alam, kasama ang general sa tumatakbo dyan. Kaya hindi lang ako nagkikilala because kung anong suot ng aking mga pulis at anong dala ng mga pulis, may isang combat load din akong dala. Pati Armalite, pati ang headgear. Pareho kami. Tayo mga pulis, alam ko hindi kayo naapektuhan dyan sa sinasabi lang kawawa ang mga pulis, palaging pinapagod na kanilang general. Hindi. Tamad lang sila. Kaya hindi nila alam kung paano kumain sa tamang pinagpapawisan. Kasi ang leader nila ay kumakain sa pinagpawisan ng iba. Ano ang kritisismo? Sabi nila, meron tayong checkpoint dyan malapit sa kanila. Kaya nahaharas sila. Bakit ang mga taga-airport hindi naman nahaharas? Bakit ang mga hotel sa harap hindi naman nahaharas? Tama. May mga kondo sa harap. At yung isa nating checkpoint, doon sa kabilang dulo, ay sa harap mismo ng gate ng isang napakalaking warehouse. Wala naman tayong reklamong naririnig. At noon pa man, dati nang may checkpoint dyan, high school pa ako, pag kami ay napupunta rito sa Davao para sumakay ng eroplano, dahil dito ang regular na trips, wala pa dati ang Johnson Airport, palagi na may checkpoint dyan, noon pa man, rough road pa yung sulok, padada, kaya 4 na oras ang aming biyahe mula General Santos. May checkpoint na yan dyan, late 80s, mid 80s, I say. Ganun na ako matanda. Wala naman nagre-reklamo. Bakit ngayon lang, bukod tangi, na may nagre-reklamong mga tao, specifically, yung mga taga-KOJC. Isa lang naman ang issue eh. Ang kanilang leader ay may warrant. Tama. At may 5 silang kasamahan na may warrant. Ang isa nahuli na. Daldal ng daldal ang kanilang abogado na imbalido ang warrant. Meron silang mga kung ano-anong proseso. Meron pa silang mga kaano-anong mga remedies. But the social media is not the place to be. The place to be is the court. And it will only start rolling if their leader and those other accused submit themselves to the jurisdiction of the court. Tama. Na anong ginagawa nila? Dahil marami silang pera? I-ridicule nila tayo na tayo mga utusan. Tayo ay mga sinususian ng kung sino-sino. Hindi ba nila nakita ang mga sarili nila? Sila mismo, yung mga panelist nila, si Badoy, si Eric Celis, si Torion, yung kanilang CEO, at ang iba pa nilang mga panelist dyan sa kanilang mga regular na programa, hindi ba sila nahihiya? Sinususian sila ng isang taong may warrant na ang kaso ay child abuse. Di ba guys? Narinig nyo yun? Ganyan katapang si General Torre. Molester. Kaya tayo mga pulis, pag niridicule tayo ng mga tao na yan, isa lang sagot natin, hoy, bago nyo kami pulaan na kami ay sinususian ng kung sino-sino na mga politiko, professional kaming pulis. Tama. Kayo, sinususian ng isang taong may warrant na nagtatago sa batas. Ang sabi ng inyong abogado, ay may mga warrant, may mga remedy pa kayo at imbalido ang warrant. Etong simpleng tanong, 6 ang akusado, ang isa nahuli na si Pauline Canada. Oy, bakit kung hindi valid ang warrant, hanggang ngayon nakakulong si Pauline Canada, walang nagawa kanilang pera, hindi nila mailabas sa kulungan doon sa kung saan ay inilagak siya ng korte. Ibig sabihin, ang kanilang mga warrant ay valido. Okay? Kaya tayo mga pulis, pag niridicule tayo ng mga tao na yan, taas noo tayo at sabihin, gumagawa lang kami ng aming trabaho,
Hindi kami papaapekto sa inyong pagre-ridicule. May checkpoint kami sa highway na yan dahil hindi lang naman kayo ang tao dyan. Merong airport dyan, merong mga hotel dyan, may mga restaurant dyan, at napakarami ng mga establishmento na nandyan. Walang nagre-reklamo, bukod tanging kayo ng mga nagpoproteksyon ng isang pugante, ng isang nagtatago sa batas na kriminal. Okay? Tayo'y pulis. Huwag tayong paapekto sa mga yan na aatrasan natin ang ating trabaho. Tama. Pasalamat sila, hindi pa ako inuutusan. Hanggang ngayon, hindi priority sa buhay ko si Kibuloy. Dahil may ibang mga unit na nagtatrabaho para sa pagkahuli sa kanya. Right now, my job as your regional director is still to maintain peace and order in PRO 11, to lead you, and with your help, we are going to do that, and we're going to overcome these adversities. So once again, ako'y nagpapasalamat sa inyong cooperation, and I do hope that we continue to uphold the law. We continue to prevent and control crimes. And most of all, we have to enforce the law without fear or favor. Tama. And with that, ulitin ko, maraming salamat sa inyong cooperation. Magandang umaga. So yun mga kababayan, narinig nyo yung sinabi ni General Torre. Alam nyo, sa totoo lang, dapat naman talaga, no? Kaya sino man ang malapit kay Kibuloy, dapat isusuko na nila. Malinaw naman sa batas mga kababayan, and laki ng pagkakasala niya, sa totoo lang, mabibigat ang mga kaso niya. Huwag na niyong kanlungin para iwas gulo, para matapos na. Itong mga pulis, walang kasalanan ito. Hindi sila nangaharas. In-implement lang nila kung ano po ang batas. Hindi tayo pwede, kumbaga, mataas sa batas. Kailangan ang batas ang umiiral. Tulad dito guys, naggagwardya sila ngayon. Kasi may informante daw si General Torre na patakasin daw si Pastor Kibuloy ngayong gabi. Saan kayo makakita niyan? Yan ang mga ugali ng ibang Pilipino. Ang akala mo, ang akala nila na argabyado sila. Pero hindi rin nila iniisip yung kasalanan ng puon nila, ang bigat ng kaso. Hindi sila ginigipit, no? Tapos galit na galit sila kay Pangulong Marcos Jr. Galit na galit sila kay General Torre. Ano bang klaseng batas na mga to? No, 'di ba? So panoorin niyo ulit itong itong interview ni Pastor hindi. Yung interview ni General Torre, guys. Sir, ano yung information niyo, General, na ilalabas si... Hindi talaga eh. Gusto nila itakas eh. Sir, paano po natin nasabi, sir, na nandyan po talaga? May mga informants kami dyan sa loob. Hindi nga lang namin talaga makikita dahil ang ganda ng kanilang... Pahinga muna ang tropa at bukas na naman. Bukas na naman. Sir, ano yung information niyo, General, na ilalabas si... Hindi talaga eh. Gusto nila itakas eh. Sir, paano po natin nasabi, sir, na nandyan po talaga? May mga informants kami dyan sa loob. Hindi nga lang namin talaga makikita dahil ang ganda ng kanilang movement sa loob. Ano hong information na ipinarating sa inyo, sir? Andyan sa loob. Itakas ngayong gabi. Pero bakit hindi natin nakita, sir? Sir, nahanapog natin. So yung paghulog natin, ba't hindi natin nakita? Ilang search na tayo, hindi natin nakita. Nasa 1/4 pa lang tayo eh. Sir, 60 Wala pa, napakababa pa. Napakababa pa. De La Rosa, yung heartbeat na sinasabi kanina ni Yung heartbeat detector. Gagamitin natin yan. So hindi pala nagamit ngayon, sir? Kanina, ginamit namin, limited lang ang paggamit namin dahil iba pa, kukunti pa lang ang ating na-identify ng mga lugar. Yung radar na sinasabi niyo Tinignan muna namin kung saan namin gagamitin. Nag-a-assess pa kami. Ngayon pinag-aralan namin based sa aming mga nagawa at titignan namin kung saan kami gagamit ng radar bukas ulit. Sir, yung 13% na yun, pwede niyo po ba ma-describe saan po banda sa compound yun, sir? O ano po ba yung... Please, classify doon muna. Bukas na lang malalaman niya. Pero sir, hindi totoo yung tapos na daw na nahaluhog yung lahat. Wala pa, hindi na tayo tapos. Andyan sa loob.
Gano'ng matagal pa ito, sir? Mga ilang araw? Based sa information, It will depend on, ang pinakasimple ito, depende kay Mr. Kibuloy. Para matapos sa lahat ito, matigil na yung kanyang mga tao. Ulan na naman, maulan na ng mga tao niya, maulan na ng mga tao ko. Sumuran din naman siya. Sabi nila, mahina naman ang kaso. Ang galing ng mga abogado niya, ang dami pa. Bakit? Ano kinakatakutan niya? sir, based sa information po, meron na talagang area or lugar doon sa loob kung nasaan sila nagtatago? Meron. Nakakagalaw nga lang siya na hindi namin na-detect. Ano po ba ito, sir? Underground? Yeah. Underground. There's a possibility. Kasi kanina, ang dami nakikita. Hindi namin, kami sa loob nagkakawala-wala eh. Sa laki ng lugar, sa dami ng mga lusutan, kami mismo nagkakawala-wala. Kami nga, nagkakahiwa-hiwalay sa loob. Pero may respective na assignment yung mga tropa natin sa andun sa loob, diba? Meron. Kaya nga kailangan i-review namin dahil first time namin napasok yung lugar at kailangan namin talagang mapamiliarize sa mga sarili namin. So yung 2,000 na tropa Talagang meron natin, kaming information na nandyan sa loob. Nagbibigay talaga ang informant namin. The problem is, hindi namin alam talaga kung paano ang layout ng lugar. They can only do so much dahil pagdating na sa loob, nagkakawala-wala na kami. so kung meron tayong informant, Dadagdagan natin yung personahe bukas. Ha? Dadagdagan natin yung police bukas. Ano? Ibig sabihin mo, dadagdagan pa. May possibility. I mean. sir, kung meron tayong informant general, bakit hindi na tinodo yung information binigay dyan? Ano no? Kung meron tayong informant, bakit hindi na tinodo ng binigay na information kung saan talaga yung exact location? Nagbabago ang impormasyon eh. Pag sinabi niya ngayon nandun sa kabila. Hindi mo na makita yan dyan pag ganyan ka-skip ng mga kwarto-kwarto yan, di ba? Sa isang lugar na maliit, yung movement from kwarto to kwarto, kung may mga hidden passages, pwede ka talaga mapaglinlangan dyan. Di ba? Kunti na naman kasi nakakapasok ng mga pulis. Hindi naman lahat na nakita yung pulis sa pagkarami-rami eh. Nandyan. Nag-spread out din kami. Okay? So, sinisystematize nga lang natin. So, ulit kami bukas. Nakita na namin ang layout. Ulit kami bukas. Hanapin namin. Ito ay, sa tingin ni Mr. Kibuloy, larong tagu-taguan sa loob ng 30-hectare compound niya. Pero hindi po tayo magpo-pull out. Hindi kami pupull out. Sa announcement niyo po kanina sa megaphone, sabi niyo po, magbantay na may yung tropa, baka kasi ilabas yung May possibility. May information din kami na may mga sistema silang iisipan kung paano ilabas si Mr. Kibuloy. Aside po doon, meron pang other information po? Meron pa information na hindi ko lang may disclose sa inyo. Saan ka na kayo? Magtatrabaho Sir, mo. General, do you think yung 5 nagsama? May possibility, may hindi. Baka pwede sila mag-spread out. Okay? You mentioned po kanina, natatawagan nyo si Attorney Torion. Pwede ba naming malaman kung ano po yung itatawag? Gusto ko sana akong i-consult sa kanya. Pero kung wala naman siya, hindi naman ganun ka-critical. Okay? Ano pong comment ninyo sa mga sabi-sabi na plano daw i-take over ng BRO 11, yung KOJC? Hindi namin sa take over. Hinahanap lang namin eh. Wala namang karapatan i-take over yan. Hindi naman amin yan. True. So hindi pa rin tayo magpapapasok po? Nakapasok naman sila. Puro fake news kasi itong mga nagpapakalat Nakapasok naman sila. Okay. Sino-check ko natin. Pero ano po Kasi sila nga nag-check nga eh. Ano po yung reply natin sa letter kanina na parang pinakita po ng Secretary ng Torion Law Office? Na hindi daw po ninyo tinanggap. Yes. Yung kanina po, yung may nagpumilit na pumasok. Diba? Yung mga formalities yan, dapat yan. Office hours eh. Diba? Alright. Office hours naman yan. Sige. Sir, thank you, sir.